So, yun. Merong konting presentation na ipakita namin yung ginagawa namin na milking sa farm. Mamaya na lang. Okay. Sige, patuloy natin. Paano natin pinapasteurize yung gatas? So, ito naman is ay manual pasteurization, no? So, home processing method. So, dyan, makikita natin paano siya. So, from the farm, dinadala sa processing room. Tapos, sinasala ulit. Ano? So, then, after that, yung pinaglagyan natin ng, tawag na ito, ng gatas, ilalagay sa kumukulong tubig. So, hindi siya pwedeng ilagay doon directly sa flame yung container kasi nga nasisira yung gatas. So, dyan siya sa kumukulong tubig. Then, wait until na yung temperature ng gatas. So, next po. Yung temperature ng gatas umabot ng 63 degrees Celsius. Saka ka mag-start ng time for 30 minutes. Ang tawag nito is low heat na low heat na pasteurization method, no? Kasi may tatlong uri yan. So, may high heat, may low heat, no? So, yun. So, 63 degrees Celsius for 30 minutes bago mo haunin yung gatas sa pinaglutuan mo. Then from the boiler, ilagay mo siya immediately sa malamig, no? Or ilagay mo sa freezer, or mag-prepare ka ng malaking yung lalagyanan ng yung palanggana, lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng yelo, palamigin mo yung gatas mo for a short period of time para may ilagay mo sa kung anong gusto mong lalagyanan na na bote or cellophane or kung ano man. Kasi nga hindi pwedeng magtagal yung exposure ng gatas natin sa labas, no? Or sa room temperature kasi nga mas madaling masira yung gatas natin. Then i-packing mo siya into your desired packaging, like bottles or kung ano yung gusto mong paglagyan. Then after that, ilagay sa freezer, no? So once kasi na as fast as possible mailagay siya sa freezer, magiging frozen siya, mas tataas yung shelf life ng gatas natin. So lalagay siya sa freezer. So from what we have experienced before, so as long as frozen yung gatas mo, aabot siya ng up to 30 days, hindi siya masisira. Then from then on, you can sell your milk, no? So from the freezer, ilabas mo siya, pwede mo siyang ibenta, no? So yun. So yun yung yun yung ways on how to process our milk. So yun. So thank you sa kikinig. Ayun po, sir, no? Thank you po sa inyong napaka-comprehensive po na discussion na ninyo for today. So, marami po actually yung mga comments po kanina. Sinusubaybayan ko po yung sa comment section po ng ating FB Live. Ang dami pong katanungan. Siguro, na-spark po ang kanilang curiosity to. So, before po natin simula ng ating Q&A, mag-audience check po muna tayo. Andyan pa po ba kayo, guys? Kung nandyan pa po kayo, comment #Let'sGoDairy. Yes. So, yun po. So, yun nga, sir, okay na po ba kayo para sa ating mga Q&A natin ngayon, sir? Yes, okay na po. Ready na po si sir. So, let's go dairy po. So, marami po dito. Actually, screenshot ko siya. Start po tayo ng katanungan ni Sir Asraf Ibrahim. Ang tanong po niya, sir, is ano po ba ang best breed ng goat for milk production? When you say milk production naman, titingnan natin ano ba yung gusto natin for production. Volume ba? Or yung quality ng milk ba? But eventually, it will come into saan ba natin ilagay yung goat. Kasi nasa Philippines tayo. Pag sinabi mong saanin, pag nasa sa country of origin yan,
magbibigay yan ng 4 to 6 liters na gatas. Pagdating sa Pilipinas niyan, nasa 1 to 2 liters at most. So, may 3 liters ka, okay na yun. So, yun. Siguro, kung ako, milk-wise, okay si Anglo Nubian, okay si Saanen, okay din po sila Mancha. Between the 3 breeds, okay sila. Depende na lang kung anong preference mo. Pagdating naman din kasi sa marketing naman ng goat, let's say, ibenta mo si Saanen mo, ibenta mo si La Mancha mo, ibenta mo si Anglo Nubian mo. Alin ba sa tatlo ang mabilis mabenta? Nangunguna dyan si Anglo Nubian. Just to be transparent lang sa lahat, kasi baka mamaya bias ako. No, pero hindi, para lang magkaroon din sila ng ideas, especially sa goat sector. No, si Anglo Nubian nangunguna talaga pag sinabi mong bentahan ng breeder materials. Anglo Nubian, good price. Kahit konti lang yung kambing mo, maganda yung magiging price ng kambing mo. Pagka si Saanen naman kasi masyadong masaturate, okay siya for milk production, but breeder Saanen, pwede ka namang humingi kay NDA. So, ba't ka pa bibili? So, parang ganun. Okay po. Pati rin po yung sa mga goats niyo, sir, from NDE po? Or Yung ano goats niyo po namin is, we have goats from National Dairy Authority. So, yun yung mga Saanens. Then, our Anglo Nubians and our La Manchas is from the DA. No, so, we were the multiplier farm for Anglo Nubian goats. Okay. Then, way back before pa talaga, like, hindi pa kami masyadong nare-recognize ng government kasi nga private nga kami. We were the first to have the Anglo Nubian goats sa Philippines. So kaya yun, kami ang nag-pioneer ng dairy goat talaga. Kaya andyan si Anglo Nubian yung naging natira sa farm kasi nga through research, since 1970 nag-research kami ng goat. So si Anglo Nubian yung nakita namin na talaga mag-thrive. But I'm not downgrading the other breeds. Lahat maganda. Depende na lang kung ano yung preference. Depende rin po sa purpose. Yes po, sa purpose. Pero nagapabenta rin po kayo ng mga Anglo Nubian, sir? Yes po. Currently sa farm, nagbebenta kami ng goats. But kung magtanong kayo na may stocks ako ngayon, sa ngayon, limited pa. Okay. No? Kasi naubos na. Oo. So, ito may tanong si Sir Darwin Yabo. What is feeling ko nasagot naman po ito ni Sir Opo. Israel po. Ano daw po yung mga common breed po? Yes. Natatanong na Oo. sagot na po, I mean. Meron din pong tanong si Sir Dexter Abalos. Ilang liter po ng gatas ang nakukuha sa goat at anong breed po ito? Averagely sa farm, pag sinabi mong Anglo Nubian, so for how many years, nakikita ko talaga nasa 1.2 to 1.5 liters lang siya throughout sa lactation period, like in a year. Let's say sa isang average Anglo Nubian, ang lactation period niya is around 6 months. So 1.2 to 1.5 liters. Yun, sa in a year. So times 6 months yan. Then pag si Saanen naman, I've tried before, kaya niya mag 2 liters average for 8 months. Then we have the La Manchas also. Same lang sila ni Saanen. Actually, sa Saanen at La Mancha, maraming gatas. So, yan. Okay po. Nasagot na po ba yung tanong niyo, Sir Dexter? So, okay po. Let's proceed po sa other question natin, Sige, sir. ma'am. Marami-rami po ito, sir. Okay lang po. Si Sir SK Mel Tolico, as an animal science student po from Kapsu, Tapas, what typical grass po ang common na ginagamit ninyo as feed silage sa inyong goats? Sa farm, we are not feeding silage sa goats namin kasi we are more inclined to feed them fresh na damo kasi nga we have abundant naman na forage garden sa farm. No? Then at the same time, maganda yung effect ng fresh grass sa milk ng kambing namin. Kaya kung nakatikim kayo ng gatas ng goats namin sa farm is parang di mo maano na gatas siya ng kambing, no? Then when you say silage kasi, ginagawa ko rin minsan is Napier grass at saka Guatemala grass yung ginagawa ko silage for the goats kasi I have my trials din before
for silage feeding sa goats namin. Okay po. Oo. Commercial po. Hi, Azzy. Azzy po yung name ng goat namin dito. Okay po. Ayun po, nasagot po ba yung tanong, sir? Okay po, next question po tayo kay Sir Darwin Yabo. Ano po ang shape ng goat udder for high quality milk producer? Yung shape ng goat, no, as we have observed, no, hindi siya nagbe-base sa shape ng gatas yung quantity ng milk na pinoproduce. Nagbe-base siya like part of it is sa genetics niya, like kung mama niya, papa niya is from a lines na maraming gatas, nagbibigay siya ng maraming gatas. Then part of it is sa nutrition. If you feed your goats more leguminous plants, or we have tried before 100% legume feeding sa dairy namin, like sa production, marami yung gatas. Then one time nag-feed kami ng more on grasses lang, walang legumes, bumaba yung production. So yun, regardless of ano yung shape, kasi naman pag ang Lanubian, katagalan ng milking mo, nasisira talaga yung form ng udders at saka yung teats nila, kasi very sensitive yun sa manual milking mo daily. Nasisira yung conformation ng gatas, yung dede ng kambing. Kaya yun, but it goes down to feeding, and the genetics of the goat equals milk production, volume. Okay po. So, sir, doon po sa farming nyo, sir, is nag-produce din po kayo ng mga food for, goats? Sa farm naman is we plant our own forage garden. So, we have mga areas na naka-specific lang siya for that part ng building. So, itong area na to, para lang dito na building. So, meron kaming, may program din kasi kami paano mag-harvest ng forage para hindi kami maubusan. So, naka-cycle siya. So, parang cycle lang siya, ikot-ikot lang, na para sa kulungan na yan, para hindi naubos. So, may sarili kaming forage garden sa farm. So, nasa-sustain naman po yung mga food ng ating goats? So far po, as long as walang drought season, like walang El Nino, so nasusustain yung pagkain throughout the year po. Okay po. So, feeling ko, sir, ang lawak ng farming nyo. Around 19 hectares lang po. Napaka-humble nyo naman, sir. Opo. Feeling ko dapat mapuntaan din namin yan, sir. Yes po, I invite you to come. Yes po. Ano rin po kayo, sir? Tawag niyan. Nag-allow din po kayo ng mga visitors doon? Yes po, ang farm is a agritourism, part of the agritourism ng aming LGU. At the same time, we are an LSA, no, for agriculture. So, yun, every now and then maraming pumupunta, not just tourists, but mga nagte-training din, especially sa dairy goat farming, at saka meron din kaming dairy cattle. So, yun.